Magandang umaga Pilipinas, narito na po ang latest sa liga ng ating panahon. Dalawang sama ng panahon ang minomonitor ngayon ng Pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon kay Pag-asa Weather Forecaster Gladys Saludes, maaaring ma-develop ang mga ito sa pagiging ganap na bagyo at posible pang pumasok dito sa ating boundary by next week. Within the Philippine Area of Responsibility naman, binabantayan din po ang cloud cluster. Dito po yan sa may silangang bahagi ng Mindanao at ayon naman kay Pag-asa Weather Forecaster Manny Mendoza, maaari pong malusaw din ito kaagad pero magpapatuloy pa rin naman sa pagpapaulan itong ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Tulad po ngayong Lunes, ito pa rin po ang dominant weather system na magdadala ng maulap na kalangitan na merong pangkasama na moderate to occasionally heavy rains and thunderstorms. Dito po yan sa buong Mindanao. Habang inaasahan naman ang may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat pagkulog, dito po yan sa Visayas. At para po dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi pa ng ating bansa, asahan naman ang bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron pa rin pong chances na mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Magbabalik po kami matapos ng isang paalala. Worried kung nasaan ang package mo? Sa Air 21, worry-free! May real-time SMS updates kaya alam mong status ng padala mo every step of the way. Why worry? Pwede namang worry-free. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. Halos buong buwan ng Hunyo ay naranasan po natin ang epekto ng ITCZ dito po yan sa ating bansa. Ilang mga lugar na rin po ang nalubog sa baha dahil po sa tuloy-tuloy na buhos ng mga pag-ulan. Ayon kay Pag-asa Weather Forecaster Manny Mendoza, maaari pong magpatuloy ang ITCZ hanggang sa darating po na buwan ng Agosto. Umaakyat at bumababa lang po kasi yung access nito kapag ganitong bahagi ng taon. Samantala, upang mas maunawaan pa po natin, ito pong ITCZ na ito ay isang area kung saan po nagsasalubong ang magkaibang hangin. Yan po yung hangin mula po dito sa Northern Hemisphere at yung hangin naman dito po yan sa may Southern Hemisphere. Kapag po nagkakaroon ng convergence, nabubuo yung mga makakapal na kaulapan na siya pong nagdudulot naman ng mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog sa mga affected areas. At hindi lamang po yan, tandaan din po natin ang IT season na ito ay considered din bilang breeding ground ng low pressure area. Ibig sabihin po dito talaga kadalasang nabubuo ang sama ng panahon na meron ng pong tsansa na ma-develop o mag-intensify sa pagiging isang ganap na bagyo o tropical cyclone. At yan po ang latest mula po dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod na update ng ating weather girl na si April Enerio. Mamaya po yung alas 10 ng umaga. Dito pa rin po yan sa Telebisyon ng Bayan. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa, na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang umaga po sa inyong lahat.